Muling tumaas ng malakas ang tensyon sa gitnang silangan. Sa mga unang oras ng ika-22 ng Abril, 2026, ang pinakamabigat na nararamdaman ng Iran ay hindi lang ang presyong diplomatiko. Ito ay ang pakiramdam na maaaring biglang magsimula muli ang digmaan. Pagkatapos bumagsak ang politikal na tigil putukan, may mga balitang nagsasabing tinatago ng rehime ng Iran ang mga misil, nililipat ang mga launcher at pinanganatili ang kakayahan sa pag-atake. Bago muling magsimula ang posibleng pambobomba ng Estados Unidos, ikukuwento ko lahat ng yan. Kaya mag-subscribe ka sa channel para manatiling may alam sa mga pangyayari. Real-time na impormasyong, de kalidad na pamamahayag. Tivala Milson Alves. Ngayon, ang gobyerno ay kumikilos na tila naniniwala na posibleng may susunod na pag-atake, kaya nagbabahagi ng payo. Tinaasan muli ni Trump ang tono. Sinabi niyang muling ipagpapatuloy ang pambobomba kung walang kasunduan. Pinalawig ang tigil putukan sa hiling ng Pakistan, ngunit hindi inalis ang presyon sa dagat. Diyan pumapasok ang mahalagang punto. Hindi pagbabalik sa kapayapaan ang nangyari, kundi kabaligtaran. Nawala ng lakas pampulitika ang tigil putukan, nawala ang tiwala at nagsimulang kumilos ang rehime ng Iran na parang kailangang magpatagal. Sino ang nasa sentro nito? Sa kabilang banda, Estados Unidos kasama si Trump pati ang estrukturang militar at blokeng pandagat nila. Samantala, ang Teheran, Islamikong Revolusionaryong Guwardiya at pinakamahigpit na bahagi ng rehimen ay tumatanggi sa pag-uusap kapag may pamimilit. Kapag nakita ng pamunuan ng Iran na kumikitid ang espasyo para sa negosasyon at may bantang militar, automatikong nagtatago sila ng mga sensitibong asset. Hindi ito isang eksena ng katahimikan. Ito ay isang hakbang para mabuhay. Iyan ang sentrong punto ng kwentong ito. Parang natatakot ang Iran na mawalan ng kakayahang tumugon. Kaya lumalakas ang hinala tungkol sa pagtatago ng mga misil, paglilipat ng estruktura at pagpapanatili ng mga tagalunsad. Kung inisip ng Teheran na posibleng bumalik ang pambobomba, kailangan nilang protektahan ang pangunahing paraan ng pag-atake habang nasa lupa pa. Simple lang. Una, ikalat. Pangalawa, itago. Pangatlo, gawing mahirap para sa Estados Unidos na hanapin at alisin lahat sa bagong opensiba. Ganitong asal ang nagpapalakas sa matibay na paninindigan. Hindi naghahanda ang rehimen para sa matatag na kapayapaan. Naghahanda ito upang makaligtas sa isang bagong yugto ng digmaan. Lalong sumisidi ang sitwasyon dahil patuloy ang pagpapakita ng lakas ng Iran habang lumalakas ang pananaw na sinusubukan nitong protektahan ang arsenal nito. Ipinakita ng Reuters ang parada militar na may mga misil sa Tehran kasabay ng pagbabalik ng krisis sa tigil putukan. Malaki ang simbolikong halaga nito. Gusto ng rehimen na iparating sa kanilang sariling mamamayan at sa buong mundo na sila ay nananatiling armado, matatag pa rin at handang tumugon anumang oras. Ngunit sa likod nito may mas mabigat pang pagbasa rito. Ang nagpapakitang malakas sa publiko ay maaring nagmamadali rin sa likod ng eksena para iligtas ang pinakamahalaga sa kanila. Ang parada ay nagpapahiwatig ng hamon. Nagpapahiwatig ng pangamba ang kilos sa likod ng eksena. Ipinapakita ng dalawang bagay, na ito ang isang rehimen sa matinding presyon. Sa krisis na ito, malinaw na patunay ang dagat na sira ng tigil putukan mula simula. Ngayong Miyerkules, sinamsam ng Iran ang dalawang barko sa kipot ng Hormuz at may putukan laban sa ikatlong barko ayon sa Reuters. Mas nagiging delikado ang krisis na ito hindi lang sa Tehran o Islamabad, kundi pati sa Hormuz, ang pinakasensitibong lagusan ng pandaigdigang enerhiya. Sinagot din nito kung paano pinipilit ng rehimen panatilihin ang kapangyarihan kahit napapalibutan sila. Ginagamit niya ang kipot para manggipit. Tinatakot ang kalakalan at pinapakitang kaya pa rin niyang magdulot ng takot sa mahalagang ruta ng mundo. Kapag ang gobyerno ay pinupuntirya ang pinakamaselang punto ng pandaigdigang kalakalan, malinaw ang mensahe. Kung malalagay ako sa panganib, walang makakadaan ng payapa. Humihigpit ang pagharang ng hukbong dagat, tumitigil ang mga pag-uusap at bumabalik ang banta ng muling pambobomba. At paano tumutugon ang Iran? Sinusubukan nilang panatilihin ang kanilang kakayahan sa pag-atake. Ang tanong, kung bakit? May simpleng sagot.
Alam ng rehimen na kapag nawala ang kanilang mga missile, mawawala rin ang isa sa mga huling paraan nila para manakot, gumanti at gawing magastos para sa Estados Unidos at mga kaalyado nito. Naubos na ang tigil putukan, pare-pareho ang larawan, hindi kumikilos ang Tehran na parang naniniwala sa ligtas na paraan para makaalpas. Kumikilos silang parang nagmamadali para iwas mahuling hindi handa. Isa pang detalye na nagpapalakas sa pagbasa. Sinamsam ng Estados Unidos ang barkong Iranian na Tosca at ayon sa mga source ng seguridad na nakausap ng Reuters, malamang ang karga nito ay gamit na maaring gamitin sa sibilyan at militar na layunin. Hindi nito tuluyang tinatapos ang mga hinala, pero malakas itong tumutugma sa mas malaking larawan. Dahil sa presyur ng hukbong dagat, kumpiskadong sensitibong karga na hintong mga pag-uusap at bantang opensiba, lalong napipilitan ang rehimeng Iranian na bilisan ang pagtatago at pagpapakalat ng mga itinuturing nilang mahalaga para sa posibleng tugon sa hinaharap. Sa madaling sabi, habang humihigpit ang pagkubkob, mas makatwiran ang teoryang sinusubukan ng Teheran na iligtas ang mahalagang yaman bago magsimula ang bagong kampanya ng pambubumbang himpapawid. Maging ang pagsubok ng Pakistan na mamagitan ay nagpapakita ng ganitong sitwasyon. Gusto ng Islamabad ng ikalawang negosasyon at nakuha kay Trump ang extension ng tigil putukan pero kulang ang katatagan ng Iran para maisulong ito. Ang pagdududa sa pakikilahok, ang kawalan ng tiwala sa mga layunin ng Amerika at ang pagpapatuloy ng blockade ang naging dahilan kung bakit tila mahina na agad ang tigil putukan mula pa sa simula. Nagbunga ito ng kapaligirang walang tiwala sa diplomasya at muling naging sentro ang paghahanda ng militar. Kapag hindi na ibibigay ng negosasyon ang seguridad, muling nang hinibabaw ang bunker. Kapag hindi nakakapaniwala ang usapan, mas nagmumukhang mahalaga ang nakatagong misil kaysa sa pangakong diplomatiko. Sa huli, ang nakikita ngayon ay isang Iran na hindi nagpapakita ng matatag na imahe ng kapayapaan kundi isang rehimeng naiipit, mapag-alinlangan at laging kumikilos. Isang rehimen na, sa harap ng pagbagsak ng tigil putukan, ay tila nagtatangkang magtago ng mga misil, maglipat ng mga launcher at panatilihin ang kakayahang umatake dahil naniniwalang maaring bumalik ang pambobomba ng Estados Unidos. Hindi na ito panahon ng tahimik na paghihintay, kundi yugto ng nerbiyosong paghahanda. Marahil ito na ang pinakamalakas na mensahe. Kapag kumilos ang Teheran ng ganito, ang mensahe ay hindi katatagan, kundi maaaring mas malapit na ang digmaan kaysa sa sinasabi ng opisyal na pahayag. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging mas aktibo sa komunidad ni Milson Alves.